Okay. Itong matututunan mo ngayon o itong isi-share ko sa inyo ngayon ay isang napaka-epektibong psychological technique na sa totoo lang hindi ko basta itinuturo dito sa internet o kung kani-kaninong tao lang. Matter of fact, ang mga tao lang na nakakaalam nito o naturuan ko na nito ay yung mga tao lang na nakakausap ko sa coaching session. Mga tao na noong ginamit nila itong bagay na ito ay talaga namang nag-benefit sila dito sa bagay na ito. Kasi gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, lahat ng mga itinuturo ko sa inyo ay sobrang epektibo. Okay? Dahil itong mga technique na ito ay hindi lang basta relationship advice o basta advice lang na galing lang sa utak ko o sabihin nating basta na-experience ko lang. Okay? Pero na-experience ko din ito. Okay? Pero itong mga bagay na ito ay based sa scientific facts. Okay? Kumbaga, pinag-aralan ko ito, nakabase ito sa siyensya, at lalong-lalo na sa human psychology. Okay? Kaya kung matalino kang tao, hindi magiging mahirap para sa iyo na maintindihan kung bakit talagang mag-work itong bagay na ituturo ko sa inyo o yung mga bagay na sasabihin ko. Okay? Ngayon ang tanong, ano ba itong technique o diskarte na matututunan nyo ngayon para magawa mong magsisi o magawa mong mapa-reach out o magmakaawa o maghabol at ibalik ka ng ex mo? Well, actually, itong ituturo ko sa inyo ay isang text message na pwede ninyong gamitin sa mga ex ninyo para nang sa gayon ay magawa nating mabaliktad yung istorya ng breakup ninyo. Okay? Dahil tandaan ninyo, kung sino ang nakipaghiwalay o yung dumper, siya yung may power sa hiwalayan ninyo o may power na magkaayos kayo. Dahil of course, siya yung kumalas. Okay? So meaning, siya yung mas may malaking ulo o mas mayabang sa sitwasyon na ito. So para magawa natin na mabaliktad yung storya o matanggal yung yabang na iyan para lumambot siya at para makipag-ayos na siya sa'yo o para sumabmit siya sa'yo ulit, din ang bagay na dapat na ginagawa mo ay ipinapa-realize mo sa kanya na ikaw yung tao na dapat na hinahabol niya. Okay? At wag mo rin gagawin na ipakita sa kanya na ikaw yung naghahabol sa kanya. Okay? Pero bago ko ituro sa inyo itong bagay na ito, gusto ko rin munang malaman ninyo na pwede nyo lang gawin itong bagay na ito kung hindi nyo pa ginagawa yung ibang mga technique na naituro ko na sa inyo before. Okay? Pero kung radio silence lang at no contact lang yung ginagawa nyo ngayon, then okay lang yon. Okay? Lalong-lalo na kung bagong-bago pa lang yung breakup ninyo. Okay? Let's say, kaka-beg mo pa lang, nagmakaawa ka na, o kaya nagpakita ka na ng weakness, okay? O kaya sabihin nating naghabol ka na, okay? Kumbaga, nagkamali ka, kung kakatapos pa lang ng mga pagkakamali na nagawa mo noon. Okay? Kumbaga, nakaraan lang yon. Okay? Pero kung matagal na rin yung breakup ninyo, let's say, mga nasa ilang weeks na yung breakup ninyo, then pwede nyo pa rin namang gamitin to. Pero kung meron na kayong mga sinunod sa ibang mga tinuro ko sa inyo, na kung saan may mga isend kayong message, o kaya sabihin nating kinausap nyo na ginamit nyo yung game ko, okay, then itong bagay na ito ay hindi na applicable. Okay? Pero kung fresh pa, okay, tapos no contact o radio silence pa lang ang nagagawa ninyo, then pwede ninyong gamitin itong mensahe na i-share ko sa inyo. Okay? Itong technique na gagamitin nyo ngayon o itong ituturo ko sa inyo. Okay? Again, gaya ng sabi ko kanina, itong ituturo ko ngayon sa inyo
ang goal natin dito o ang gusto natin ma-achieve o ang intensyon natin dito ay mabaliktad natin ang istorya. Kumbaga, pagmumukain natin na sa breakup na ito, ang tao na may tunay na may gusto nito o nag-initiate ng breakup ay ikaw. Okay? Dahil tanda mo, kung sino yung nakipaghiwalay, siya ay may kapangyarihan. Okay? So, kung sino yung may kapangyarihan, of course, siya yung mas mukhang dominant. Okay? Then, kung sino yung mas mukhang dominant, then siya yung mas attractive dahil of course, siya yung mas sabihin nating nag-a-attract na habulin siya ng dumpy. Dahil siya nga yung dumper. Though, siya pa rin yung dumper talaga, technically speaking. Okay? Dahil, of course, realistically speaking, siya naman talaga yung nakipaghiwalay sa iyo. Okay? Pero, ima-mind trick natin siya na parang ang dating ay ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya nang dahil dito sa message na ito. Okay? Dahil, of course, kaya nga gusto mong makipaghiwalay sa kanya ngayon, eh dahil nararamdaman mo na para bang ikaw yung talo. Okay? Ikaw yung hiniwalayan, kaya nakakaramdam ka ng para bang need na kailangan o dapat kang makipagbalikan sa kanya. Okay? Meron kang pangailangan, di ba? Naghahabol ka ng validation. Okay? Kasi nga, iniwan ka. So, dahil iniwan ka, nakakaramdam ka ng loss, di ba? Nakakaramdam ka ng failure, nakakaramdam ka ng pain, okay? Kaya ngayon, may paniniwala ka sa utak mo na kailangan ibalik mo siya para makabalik ka sa dating pakiramdam mo o para umayos ulit yung nararamdaman mo. Okay? Pero kung mababaliktad natin yan, then kung ano yung nararamdaman mo ngayon at yung pinapaniwalaan mo na pangangailangan mo ngayon, then siya naman ngayon yung makakaramdam nito. Okay? Kaya napaka-importante na mabaliktad natin yung sitwasyon. Well, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya ito directly dahil para makuha mo yung mga bagay na gusto mo sa isang tao o sabihin nating magawa mo siyang mamanipula ng maayos, then dapat yung manipulasyon ay covert. Ibig sabihin, nakatago dapat ito. Okay? Yan lang ang only way para subconsciously ay matrick natin yung mind niya. Okay? Ngayon, paano ba natin gagawin itong bagay na ito? Well, actually, simple lang. Okay? Of course, kunin mo yung cellphone mo, okay? Pwedeng messenger, pwedeng sa social media, pero pwede rin sa text, okay? Itong pag-send mo ng mensahe mo na ito, okay? Again, ang goal natin ay pagmukain na ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya, okay? And also at the same time, gusto rin nating ipaalam sa kanya na itong breakup na ito ay ang pinaka-best na desisyon na ginawa ninyo o ginawa mo sa buhay mo, okay, o sa sitwasyon o sa buhay ninyo dito sa mundo, okay? And also at the same time, manggagaslight din tayo kahit paano para ipamukha sa kanya na kaya magulo ang buhay mo noon o kaya hindi ka rin naging ganong kasaya o kaya naging kung sino ka noon, okay? O kaya ka naging kung sino ka na tao na inayawan niya o ay nabinrake niya, okay? Ay dahil sa kanya. Okay, kumbaga, mas maayos na ako ngayon. Sa totoo lang, kaya nga ako naging ganun noon kasi dahil din naman sa'yo. Kaya ngayon na wala ka na, mas masaya ako, mas maayos pa nga yung buhay ko. Sa totoo lang, mas gusto ko pa nga itong sitwasyon ngayon na ito. Okay, tas pagmumukain natin siya, na siya yung kawawa o siya yung nahihirapan, okay, at ikaw ang nakipaghiwalay sa kanya. Kumbaga, kung ano yung pinaparamdam niya sa'yo ngayon, ipaparamdam natin yun sa kanya. Kung ano yung mga naiisip mo ngayon, ipapaisip natin yun sa kanya. Dahil kung yung mga bagay na iyan, ang effect sa iyo, ay nagagawa kang pahabulin o makipagbalikan o gustuhin mo na ibalik siya, then kung magagawa mo ito na maayos, then no-brainer. Di ba gaya ng sabi ko kanina, kung gagamitan mo ito ng utak, maiintindihan mo kung bakit ito mag-work. Okay? Dahil kung magagawa nga natin, na maiparamdam mo sa kanya yung mga naipaparamdam niya sa iyo ngayon, then of course, magkakaroon siya ng paniniwala na kailangan kanyang ibalik. Okay? Dahil mababago natin yung sitwasyon. Maibabaliktad natin yung sitwasyon. Okay? Ngayon, ano ba itong mensahe na dapat mong isend sa ex mo? Okay?
Well, actually, itong mensahe na dapat mong isend sa ex mo ay itong mensahe na ito. Okay, ipopost ko dito sa ano. Well, actually, sasabayan ko na rin ang basa ko. Okay, habang nakapost yan dyan sa harapan ninyo. Okay, ito siya. Okay, so sabihin mo sa kanya na, hello, I hope na okay ka lang. Well, this could be my last message to you para makatulong na din ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon at para na din makamove on ka na din ng maayos. Okay? Alam ko na nahihirapan ka na ngayon, o sabi mo, alam ko na nahihirapan ka ngayon at hindi madali para sa iyo ang sitwasyon na ito. Okay? See, pinaparamdam natin sa kanya na siya yung nahihirapan, okay? Hindi ikaw. Okay? Pero, well, actually, i-breakdown natin yan mamaya. Tapusin muna natin itong mensahe. Okay? Pero maniwala ka sa akin, ito ang mas makakabuti para sa ating dalawa kasi naniniwala ako na this is the best decision na gagawin natin sa buhay natin. Kailangan ko na din kasi ng oras para sa sarili ko. Lalo na at mas masaya na ako ngayon na para bang nabawasan ako ng bigat sa dibdib ko. Saka go ahead, makipag-date ka na din sa iba. Enjoy life. Sigurado ako, balang araw ay maiintindihan mo din o maiintindihan mo din ako kung bakit ito ang tama para sa atin o para sa ating dalawa. Ingat ka. It was nice meeting you. Okay? So, yan yung message na isasend mo sa kanya. Okay? Pinost ko naman yan dyan. So, i-screenshot mo na lang, i-copy-paste mo, o kaya sabihin nating i-type mo na lang. Okay? Ngayon, i-explain ko naman sa inyo kung bakit ganyan yung message na yan. Okay? So, ito ulit. Ilalabas ko ulit sa screen. Okay? Ulit natin. Babasahin ko ulit, ha? Hello, I hope na okay ka lang. Yan, bakit? Hello, I hope okay ka lang ang ano natin, ang intro natin. Dahil nga, gaya na sabi ko kanina, pinapamukha natin na siya yung nahihirapan ngayon. Okay? And also at the same time, para bang ikaw yung dumper nga. Okay? Baga, I hope na okay ka lang. Okay? Parang ikaw yung nakipaghiwalay, siya yung nahihirapan ngayon. And also, sabi naman niya, di ba, bago siya makipaghiwalay sa'yo, nahihirapan na rin siya, hindi na siya masaya. Okay? So, double meaning yan. Okay? So, also, sabi dun sa, after nung message na yun, linya na yun, ang sinabi natin dun is, well, this could be my last message to you. Okay? Para makatulong na din ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon at para na din makamove on ka na din ng maayos. Okay? Ngayon, bakit ko sinabi na last message? Simple lang, nananakot tayo. Okay? Pinapaalam natin na nag-move on ka na at tapos ka na sa kanya. Okay? So, napaka-attractive nun kasi nagpapakita ka sa kanya ng strength and also at the same time, nakakatakot yun dahil nakikita niya na tinutotoo mo na yung breakup. Okay? Huling mensahe mo na yun. Okay? Baga parang di mo lang basta tinanggap, parang ikaw pa yung nakikipaghiwalay. Tinatapos mo na. Tandaan nyo, ang breakup sa umpisa ay isa lamang test. Okay? Matutuluyan lang ang hiwalayan kapag ang ginawa mong mga bagay ay yung mali. Naghabol ka, nagmakaawa ka, nagpakita ka ng weakness, nangulit ka, okay? O sabi nating nagpakita ka na lagi kang available. Okay? Lahat ng mga mali. Okay? Na diniscuss ko na sa radio silence video. Okay? So, panoorin nyo ulit yung mga video ko para malaman nyo kung ano yung mga mali. Okay? So, pag ginawa nyo yung mali, then matutuloy ang breakup. Pero pag ginawa nyo yung tama, hindi matutuloy ang breakup. Maniwala kayo sa akin. Okay? Pero of course, nasa inyo pa rin yan. Gusto nyo ibalik o i-downgrade na lang sa dating. Okay? Pero nasa sa inyo yan. Okay? Pero para sa akin, mas okay kung downgrade na lang sa dating. Okay? Mag-focus na lang kayo sa mga mas importanteng bagay. As mag-date na lang kayo nitong tao na ito. Okay? Pero yun nga, gaya na sabi ko kanina, sabi mo sa kanya, this could be my last text or last message to you. Okay? Tapos, yun nga, sabi mo sa kanya, para makatulong na din ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon at para na din makamove on ka na din ng maayos. Okay? Bakit natin sinabi yun? Okay? Sinabi natin yun, o sinasabi natin ito sa kanya, kasi nga, ipinapakita natin sa kanya na parang siya yung binibreak mo. Okay? Siya yung hiniwalay mo. Tinatapos mo na yung relasyon. Okay? Tandaan nyo, gaya sabi ko kanina, test lang ito sa umpisa. So, kung gagawin mo ng tama, yung mga bagay na dapat mong gawin, hindi matutuluyan yung breakup. Pero dahil nga, since ito nga yung ginagawa natin ngayon, pinapamukha natin sa kanya na tinatapos mo na, since tense lang ito, then nakakatakot yun.
Kasi even siya sa sarili niya, alam niya na hindi pa rin naman talaga siya sure o hindi pa rin naman niya talaga gustong gawin tong bagay na ito. So kung tinatapos mo na, ikaw pa yun puputol ngayon ng connection ninyo, then of course, magbibigay ito sa kanya ng, sabihin nating anxiety o sense of urgency o takot nga na matutuluyan na yung breakup. Okay? Kasi nga, hindi pa talaga ito totoo sa umpisa. Okay? At kung ano may nararamdaman niya ngayon, hindi pa yan permanent. Temporary lang yan. Dala lang yan ng mga kung anumang mga bagay na mali na ginawa mo o yung pag-downgrade ng attraction o pagbagsak ng attraction level at interest level niya sa iyo o yung pagpapabaya mo sa sarili mo. Okay? Pero pag nalaman niya na magiging totoo na yung breakup at magiging totoo na mawawala ka na, dyan na yan, delikado. Parang sabihin natin yung mga, di ba, pagka may tao na nandyan lang palagi sa'yo, parang okay lang sa'yo na mawala siya, di ba? Pero pag talagang totoong mamamatay na siya, di ba, natatakot ka bigla kasi magiging totoo na. Okay? So, ganyan lang yun. Okay, so, yun. Sa kanya, makatulong din ako sa pinagdadaanan mo. So, pinapakita mo sa kanya na ikaw yung mas malakas, o ikaw yung may strength kasi ikaw pa yung tutulong sa kanya para maka-move on siya. Okay? Ikaw pa ngayon yung parang magiging, magiging sabihin nating aalalay sa kanya, 'di ba? Magiging alalay niya o actually hindi mo naman siya aalalayan talaga, pero ang dating niyan is kumbaga ikaw pa ngayon yung mas malakas kumpara sa kanya. Samantala siya yung nakipaghiwalay sa iyo at nagpakita ka ng sa kanya, 'di ba? Ng weakness nung nakaraan. So magmumukha siya ngayon weak. Okay, tandaan niyo, pinapaniwala natin siya o tinitrick natin yung mind niya na mali yung iniisip niya na ikaw yung mahina at siya yung malakas. Okay? Instead, ang ipapaalam natin sa kanya o isasaksak natin sa utak niya na ikaw yung malakas at siya yung mahina. Okay? Kaya nga, para makatulong na din ako. Okay? Parang ikaw yung nakipaghiwalay. Alright? So, para makatulong na din ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon at para na din maka-move on ka na din ng maayos. Okay? So, pinapamukha mo sa kanya na tinutulungan mo siya para maka-move on. Parang pinupush mo na siya palayo. Okay? Again, ang dating nito ay ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya. Okay? Okay, so, yeah. Alam ko na nahihirapan ka na ngayon. Okay, so nasan ba tayo? Alright, so pinagdaanan mo ngayon at para na din maka-move on ka na din na maayos. Alam ko na nahihirapan ka ngayon at hindi madali para sa iyo ang sitwasyon na ito. Okay? Ngayon, bakit ko minention yung line na yun? Yung alam ko na nahihirapan ka ngayon at hindi madali para sa iyo ang sitwasyon na ito ay dahil minamanipulate natin siya. Okay? O nilalagyan natin siya ng command sa utak niya o idea sa utak niya na alam mo na nahihirapan siya unang-una, kumbaga para hindi niya magawang para magkaroon siya paniniwala na alam mo yung sitwasyon niya. Okay? Tapos pangalawa, para ipaalam mo sa kanya na para bang kinakaawaan mo siya. Okay? Na siya yung nahihirapan talaga. At maniniwala siya na, o para rin maniwala siya na nahihirapan nga siya talaga. Okay? Maga siya yung dumped o siya yung dumpy. Okay? Ikaw yung dumper. Okay? So, ayun. Makatulong din ako sa mga para makatulong na din ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon at para din makamove on ka na din ng maayos. Okay? Alam ko na nahihirapan ka ngayon at hindi madali para sa iyo ang sitwasyon na ito. Okay? So, pinapakita mo sa kanya na siya yung nasaktan, siya yung naiwan, siya yung nawalan. Okay? Tapos, ikaw yung mawawala na ngayon sa kanya. Dahil nga, ang dating nito, ikaw yung nakipaghiwalay. Okay? Tapos, sabihin mo sa kanya after nun, pero maniwala ka sa akin, ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Okay? So, ang dating niyan, tama para sa iyo itong desisyon na ito. Okay? Parang ikaw yung nakipaghiwalay. Okay? Pinapamukha mo sa kanya na hindi siya kawalan. Okay? This is the best decision na gagawin natin sa buhay natin. Okay? Kailangan ko na din kasi ng oras para sa sarili ko. Okay? Parang dating yan, nung time na magkasama kayo, wala kang oras para sa sarili mo. Okay? Binigay mo naman yung oras mo sa kanya. So this time, since nakipaghiwalay ka na sa kanya, okay, dating ikaw nakipaghiwalay,
ngayon magkakaroon ka na ng maraming oras sa sarili mo. Sa mga konsensya sa ngayon, sa mga ginawa niya noon, at sa ginawa rin niyang pakikipaghiwalay sa iyo. Umaga parang ako pa pala may kasalanan. Gaslighting, okay? Lalo na at mas masaya na ako ngayon na para bang nabawasan ako ng bigat sa dibdib ko. Okay? So, siya ang may kasalanan kung bakit naging kung sino ka ngayon. Okay? At kung sino ka naging bago kayo maghiwalay. Okay? Yung baga kasalanan ko. Ako pa pala may kasalanan. Ngayon, mas magaan na tuloy yung loob niya at mas masaya na siya ngayon. Okay? At mas malakas pa siya sa akin. Okay? Saka go ahead. Makipag-date ka na din sa iba. Enjoy life. Okay, ngayon bakit natin sinabi na makipag-date siya sa iba? Huwag kayong matakot, hindi niya gagawin yan. Kasi kapag ka sinabi mo yung bagay na iyan sa kanya, sa totoo lang, mas matatakot pa siyang gawin ito o yung bagay na ito. Kasi nga, after mo isend sa kanya itong message na ito at kung magagawa mo na maayos yung radio silence, okay, then panigurado ako na matatakot siyang gumawa ng mali sa iyo. Okay? Lalo na tinutuluyan mo na siya ng breakup. Tandaan niyo, nangyayari lang ang breakup kung gagawin mo yung mali. Pero kung gagawin mo yung tama, hindi matutuluyan ng breakup dahil ang breakup sa umpisa ay isa lamang test. Okay? Sabi mo sa kanya, nakapag-date ka na sa iba, so parang pinupush mo siya palayo, napakita mo na may strength ka, at matatakot siya dahil isipin niya, may pamalit ka na sa kanya. Okay? Wala na siyang kwenta sa iyo. Okay? Kaya sabihin mo sa kanya na makipag-date na din siya sa iba. Okay? Dahil hindi niya in-expect yan na sabihin mo yan sa kanya. Sto lang din niya in-expect na sabihin mo sa kanya lahat ng mga nasa message na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, magiging covert yung atake natin. Magugulat siya dito, ma-shock siya. And dahil dun sa shock na yun, yung paniniwala niya na siya'y may power, mawawala yun. Matatanggal yung validation. Okay? So, sabihin mo sa kanya na yun nga, nabawasan ako ng bigat sa dibdib ko. Saka go ahead, makipag-date ka na din sa iba. Okay? Enjoy life. Okay? Napamove on mo na siya. Okay? Dahil parang ang dating niyan, malungkot siya ngayon. Okay? Dahil nawala ka. Okay? Ganun ang dating nun. Kaya ka malungkot ngayon kasi nawala ako. Alam ko naman, naiintindihan ko na ganun ako ka-importante sa'yo. Diba? Kumpiyansa dating mo. Diba? Parang ikaw lang nagpapasaya sa kanya. Diba? At naiintindihan mo na nahihirapan siya talaga ngayon. Okay? So, sa kanya, enjoy life. Sigurado ako, balang araw, maiintindihan mo din ako kung bakit ito ang tama para sa atin. Okay? So, parang ang dating yan, ikaw nga talaga yung nakikipaghiwalay at ito yung pinakatamang desisyon na gagawin mo. Okay? At ito ay walang iba kundi ilayo siya sa buhay mo. Okay? Kasalanan ko, ako pala masamang tao pala ako, wala pala akong kwenta. Okay? And dahil doon, of course, ipoprove niya yung sarili niya na worth it siya para sa iyo. Okay? Na hindi totoo na mas magiging masaya kapag nawala ako, hindi totoo na ako may kasalanan, bakit naging ganyan yung buhay mo. Magbabago ako, ibabalik kita. Okay? Papakita ko sa iyo na worth it ako. Okay? Maghahabol siya. Okay? So, sigurado ako balang araw maintindihan mo din ako kung bakit ito ang tama para sa atin. Ingat ka, it was nice meeting you. Okay? So, totoo yun. Tapos na yung relasyon ninyo. Totoo na yung breakup ninyo. And after mo isend sa kanya yan, balik radio silence ka na, ha? Focus na tayo ulit sa self-improvement, sa pag-move on, sa ano natin, sa mas mga importanteng bagay. Okay? Hindi ka mag-stalk sa kanya, hindi ka rin mag-expect na magre-respond siya kaagad. Pero one thing is for sure, pag naitanim mo yan sa utak niya, magre-reach out yan. Malaki ang tsansa na makipagbalikan siya ulit sa iyo. O makipagbalikan siya agad sa iyo. Okay? Pero hindi ko sinasabi na pwede mangyari ng mabilis. Okay? Pero one thing is for sure, malaki ang maitutulong yan. Kasi may papakita mo sa kanya na naging strong ka at tanggap mo na yung breakup, or matter of fact, ikaw pa nga yung nakipag-break sa kanya. Kumbaga, tama na itong bullshit na to, totohanin na lang natin. Ayoko na rin. Sa totoo lang, mas masaya pa nga ako ngayon. Mas marami pa ako nagagawa. Tsaka naisip ko rin, ikaw naman talaga ang problema sa relasyon natin, hindi ako. Kaya kung tingin mo, ako ang problema sa relasyon, kaya ako nakipaghiwalay sa akin, then mali ka dyan. Sa totoo lang, ikaw yun. Then kung ano man yung gusto mo, nag-agree ako dyan, maghiwalay na lang tayo, tapusin na natin to. Kaya gusto ko na maging masaya ka na, bibigay na kita sa iba, bahala na sila na maging sakit ka ng ulo nila. Okay? And dahil dun sa mga bagay na gagawin mo sa kanya, lalo na dun sa gaslighting part, maniwala ko sa akin, magkakaroon siya ng paniniwala sa mind niya na kailangan niya i-prove yung sarili niya para makabawi siya sa iyo. Okay? So meaning, maghahabol nga siya sa iyo. Okay? And again, kung matalino ka, alam mo na nagme-make sense yung sinasabi ko. You can go ahead and search and hanapin nyo ito sa mga book
o mag-google kayo para maintindihan ninyo na talagang totoo itong sinasabi ko. Okay? Dahil kung wala ka utak, of course, magda-doubt ka. Pero matalino ka, maintindihan mo na mag-work at mag-work ito. Dahil ang ginagawa natin sa kanya ay binibrainwash natin siya o tinitrick natin yung mind niya na ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya at siya yung dapat maghabol sa iyo. Though kahit na alam pa natin na siya talaga ang gumawa nito. But again, gaya na sabi ko, ang breakup sa umpisa isa lamang test. So kung gagawin mo ito sa kanya at magmumukhang totoo na yung breakup, lalo na magmumukha pang ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya, then kung ano yung nararamdaman mo ngayon nung siya ay nakipaghiwalay sa iyo, yun ang mararamdaman niya kapag ginawa mo na ito sa kanya. Meaning, maghahabol siya at magkakaroon siya ng need na i-prove yung sarili niya sa iyo at maibalik ka para lang maging masaya siya ulit, maging tama ulit yung kaisipan niya. Okay? So, gawin mo lang ito na maayos, pero hindi ibig sabihin ay maghihintay ka na o siya na naman ang isipin mo o mag-i-stalk ka na sa kanya. Okay? Itatanim mo lang itong mensahe na ito sa utak niya. Okay? But again, kung kailangan niyo ng tulong ko, just let me know. Okay? May coaching support ako. Okay? I do coaching session. Okay? But of course, as much as possible, gusto ko mas mag-focus na lang kayo sa mga importanteng bagay. Unahin nyo yung mga importanteng bagay, mag-move on kayo. Okay? Pag sinabi naman nating move on, hindi naman ibig sabihin yan na hindi mo na siya papansinin talaga, tatablahin mo na. Hindi ganoon. Baga, ang sinasabi ko lang move on is, kalimutan mo na kung ano yung meron kayo before, kasi tapos na yun. Okay? Wag siya lang siyang iniisip mo o nakatuto ka sa kanya. Instead, enjoy mo yung breakup, improve mo yung sarili mo, mag-radio silence ka ng tama, okay? Unahin mo yung mas mga importanteng bagay, okay? At pagdating ng time na kumontak na siya, then mo sinasabi na makapagbalikan ka, pero sa moment na yun, may power ka na kasi. So, ibig sabihin ko lang dyan, tsaka ka mag-desisyon sa moment na yun. Okay? Kung gusto mo lang na mag-take advantage sa time o sa moment na ikaw na may power dahil kumontak na siya sa'yo, then go ahead. Okay? Yun lang yung gusto kong mangyari dito. Alright? So, mag-ingat ka. Good luck sa iyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Enjoy.